Kung napapanood mo ang video na ito, paniguradong napanood mo na rin ang part 1 katulad niya. Kung matagal ka nang nanonood sa aking mga videos, 2024 pa na simula ako nang mag-predict about sa mangyayari sa mga Duterte. At ito na yung isa sa mga parte na sinabi ko kung babalikan nyo po ang 2024 na premonition ko na mangyayari sa mga susunod na panahon. So, mga kapatid, ano na ang susunod na mangyayari sa sitwasyon ngayon? So, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang mga mangyayari. Kung napapanood mo or napanood mo ang first video na in-upload ko, nauna po ang upload ko ng video bago mangyari ang sakuna na yan. So, ngayon, uunahan ko na naman po ang mga mangyayari at kayo na po ang humusga. So, dahil ang ating Pangulo, dating Pangulong Duterte ay na successfully na kuha na po nila, or masasabi nating better word ay detained. No? Kung maaalala nyo po mga kapatid, lumabas na naman po ang card na ito. This is the King of Swords, and this is the energy, the current energy of our previous president. Tandaan, hindi po ako nangingialam sa politika, hindi po ako nangingialam sa religion. So, this guidance is based on your request, dahil nakita nyo naman po ang aking comment section ay talaga namang marami na naman ako nare-receive na comments. Tandaan, never po nagpapabayad si Queen Empress. Everything is free mga kapatid. Never din po ako nagpa-private reading. Nagla-live po tayo every night po yan, 8 p.m. to 12 midnight. Siguraduhin tapusin ang video na ito dahil magugulat ka sa mangyayari. Make sure to click the follow button and subscribe button para lagi kang updated sa mga daily guidance and reading natin. At siguraduhin i-share ang video na ito at i-save ang video na ito dahil babalikan mo ito. Sisiguraduhin ko na babalikan mo ang video na ito. So, this is the current energy of our previous president. He is the King of Swords. So, talagang nandito yung dishonesty, betrayal, tragedy, no? Tactics, trickery, no? Na nangyari na low self-esteem, sabi nga dito sa card na ito, guard against deceit and concealment, dahil ito po ay talagang matagal ng pinlano. Ang pagdakip sa ating dating Pangulong Duterte ay matagal na pong pinlano at ito ay nakasa katuparan na, no? At siya po ay mapupunta sa ibang bansa kung saan masasabi natin siyang ide-detain, no? Doon siya lilitisin lahat ng mga nagawa niyang sa madalit salita nangyari or akusasyon previous years ay lilitisin po sa ibang bansa, na very ironic na sitwasyon, ano, na ikaw ay isang abogado ngunit ikaw ay napagkaitan ng hustisya. Napakasakit na realidad, no, in this modern era, in this modern world, no.
nakakalungkot isipin. Ngunit mga kapatid, huwag tayong magpadala sa emosyon natin, dahil alam ko na base sa card po na ito, ang taong bayan ay malulungkot talaga. Ang buong Pilipinas ngayon ay sa susunod na mga araw mas magdadalamhati, mapa social media yan, mapa sa publiko, at talaga naman pong kaliwat kanan ang rally, ang kaguluhan, ang pag-aaklas na mangyayari sa mga susunod na araw. Dahil marami po sa mga taong bayan ay talaga namang nalulungkot sa pangyayari at sa mga mangyayari pa. So mga kapatid, ang maipapayo ko sa inyo ay huwag kayong magpadala sa bugso ng damdamin. Tingnan nyo ang dapat nating i-priority, na naiintindihan ko ang sitwasyon na ang mga tao ay nagluluksa. Ngunit huwag kayong ganun magpadala sa inyong emosyon, dahil marami pang mangyayari. So, dun kayo sa tingin nyong tama. Kung kailangan nyong manindigan kayo. Tandaan, ako po ay hindi nangingialam sa politika, hindi po ako nangingialam sa any religion, hindi po ako pro Duterte, hindi po ako pro Marcos, because at the end of the day mga kapatid, tayo ay darating sa punto na lilisan din dito sa mundong ibabaw. Kaya ang goal natin ay magkaisa at magmahalan. Ngunit ako man ay base sa card na ito, ramdam na ramdam ko ang kalungkutan ng napakaraming mamamayang Pilipino. So, sad to say talaga, in this modern era, in this modern technology, pikit mata na lang tayo sa mga bagay na ganito. Kaya dapat matuto tayo na malaman kung ano ba talaga ang mga bagay o mga rights ng bawat tao. Matatalino ang mga Pilipino. Alam nyo na ang mga nangyayari, ang tama at mali. Talaga namang ang kasamaan sa mundo ay laganap. Simple na lang po at isa lang po ang makakatulong sa atin, ang pagdarasal ng mataimtim sa ating Panginoong may kapal. Kaya naman, please comment, God save the Philippines. God save my country. Lord God, help us save the Philippines, dahil kayo po, tayo po lahat ang makakatulong upang maging maayos ang ating bansa, at tayo din ang magdadala nito sa kawalan. So, ang mga susunod na tanong, dahil ang ating dating Pangulo ay nasa lokasyon kung saan malamig at iba sa kanya ang klima, kamusta ba ang health ng ating dating Pangulo? Number 1 question. Number 2 question, magkakaroon nga ba ng people power? Number 3 question, ano ba ang mangyayari sa mga susunod na araw? Kaya make sure to follow, click the subscribe button for part 3, for part 4. Save and share this video. Comment, Lord, please help us save our country, Philippines. At isang mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid. Dasal na lang po ang makakapagsalba sa ganitong sitwasyon mga kapatid.